Okay, game. May papanoorin tayo. I-bash nyo to, tao na to, ha? Grabe naman yun. Bakit ganun kaagad? Hindi ba pwedeng usap muna, di ba? Yung mapayapang solusyon muna. Bakit bash agad? Akong pakialaman sa first buzzer. Ito, ha? Kayo na ang umusga sa taong to. Teka lang, kala ko ba sila na yung huhusga? Ba't binigyan mo ng utos kaagad sa umpisa? This is Pinoy Extreme and we're going to check other hate mails. Let's do this. This is motherfucking Pinoy Extreme. Nagdrift yung jeep sa kanal. So yung napili niyang video doon is yung jeep na nawala ng preno at sumubsob sa kanal. So fast forward ko na lang doon sa main point niya kasi pinanood niya lang ng buo yung video doon eh. Ayoko sayangin yung oras niyo. Unang-una, Pinoy Extreme. Hindi mo alam yung ibig sabihin ng drifting. Oh, ayan na yung unang argumento nila. Hindi ko daw alam yung salitang drifting. Mag-research ka muna bago ang magdadakdak dyan. Teka lang. Alam mo rin ba muna kung ano yung tinatawag na figure of speech? Boy, metaphor. Ano ba yan? Sumasagot ako ng pang high school na topic. Ano ba yan? PE. Alam mo ba yung kwento kung bakit na-aksidente ang jeep na yon? At ilang tao ang nasaktan? Brake failure ang sanhi kung ba't na-aksidente yon. So, in part, meron na tayo kagad na cause ng accident. Brake failure. Ngayon, nagmamatter pa ba kung may na-aksidente? Sige nga. Hindi pa ba sapat yung dahilan na, na-aksidente to because of brake failure? So, kailangan bang isa walang bahala kasi walang na-aksidente? Ganun ba yung gusto mong parating? Paano kung may na-aksidente doon? Alam mo ba, nag-research ka ba bago ka mag-post? Again, anong bearing? Sige, malay mo naman nandun sa mga susunod na ano niya. Unang-una, hindi nila ginusto na mangyari yan sa kanila. Of course, walang may gustong maaksidente. Diyan, pareho tayo, okay? Tila sa kwento mo, parang dinamay mo lahat. Argumento nyo pa rin na ayaw nyong tanggalin yung mga bulok na jeep. Mananatili pa rin kasi dahil naaawa kayo dun sa mawawalan ng trabaho. Pero ang kapalit, buhay ng mga inosente. Pag may na-aksidenteng isa, damay-damay lahat. Alam mo bakit madadamay ang lahat? Kasi unang-una, yung aksidente, pwede siyang matrace gamit yung specific actions. So, ibig sabihin nun, pwede mong makita yung actions na yun na ginagawa din ng iba. Ano yun? Yung hindi pagme-maintain ng maayos na sasakyan. O ngayon, wag mong sasabihin na hindi mo maiiwasan ang aksidente. Diyan, nag-a-agree tayo. Pero hindi yan ang argumento ko. Ang punto ko, mababawasan mo yung aksidente, lalo na yung cause improper maintenance. Nagigets mo na ba? Ayaw nyong tanggalin yung mga bulok na jeep. Mananatili pa rin kasi dahil naaawa kayo dun sa mawawala ng trabaho. Bago ka magdadakdak dyan, Grabe naman sa ad hominem yung ano niya, reply niya. Pero sige. I mean, interesting yung argumento niya. inalam mo muna kung ilan yung nasaktan at kung ano yung nangyari. Hindi yung puro ka bunga nga sa social media. Zmio, irrelevant nga kasi yun. Hindi mo kailangan malaman kung ilan yung naaksidente kasi kung wala man, hindi ba magandang bagay yon? Pero hindi mo maiaalis na kaya na disgrasya yung jeep dahil sa brake failure. And most likely, yung brake failure na yon
Ang cost nun, hindi pag-maintain ng jeep. At parang tuwan-tuwa ka pang kumag ka. Sinong hindi matutuwa sa argumento nyo? Alam niyo yung argumento na parang ano ba to, hindi pinag-isipan? So, ay, ano na? Ikaw, Mr. Agrumento, Pinoy Extreme, sa TikTok. Saan mo ba ako gusto mag-post? Wala nang Friendster, alam ka naman mag-Friendster ako. Kung ikaw hindi ka naging kasama sa mga biyahe ng mga jeep na kung saan ka na ngayon at kung ano yung narating mo ngayon at hindi mo sinakyan yung mga jeep na yan, dapat hindi ka nakikisali. Bakit hindi ako makikisali? Sumasakay pa rin naman ako ng jeep. Wala na, logic leave the earth na. Cowboy Agrumento ka, kung maganda ang buhay mo, wala kang iniisip na problema bukod dyan sa sasakyan na yan. Marami din akong iniisip na problema. You know what? Hindi lang halata. Bakit? Ayoko kasing magpaawa. Yan yung difference natin. Mga jeep na yan, tignan mo yung sa comment mo kung gaano kadami. Di ba? Mas maraming negatibo na comment sa'yo. Alam mo na sana sa sarili mo kung ano ang meron sa'yo. Boy, you are literally subscribing to mob mentality. May episode ata ako ng mob mentality. Dapat panoorin mo yun. Ang tama at mali, hindi yan nababase sa kung ano yung mas maraming naniniwala dito or kung sino yung mas konti. Kasi back then, nung before panahon ni Galileo, naniniwala ang tao na yung earth, yung nandoon sa gitna ng universe. Oh. So, mas maraming naniniwala sa ganun. But does that mean it's true? Dahil di mo alam ang mga pinagdaanan ng mga driver na yan, tapos gagantuhin lang ng gobyerno, dahil isa sila sa mga nakasama natin sa araw-araw noon, na kung saan, nasan na kayo ngayon. Bakit parang kailangan may utang na loob na kumampi doon sa side nila ngayon? Isn't thank you enough? Kailangan kampihan ko sila? Hindi ko naman makita yung enough na dahilan para kampihan sila. So ngayon, gagamitin mo yung utang na loob na yun para kumampi ako sa kanila? Boy, bayad na yun. Nagbabayad akong pamasahe. So hanggang dun lang dapat yun. Pag alam kong mali na yung gusto nila mangyari, syempre ba't ako kakampi? Ngayon, gutom sila, nagpo-protesta. Pamilya nila, iniwan nila sa bahay, hindi pa kumakain. And whose fault is that? Sinong may gustong mag-rally? Sila, 'di ba? Kaya nga andun sila, 'di ba? Bakit parang kasalanan ko? Ano, dahil na-disrupt yung pangkabuhayan nila kasi mag-a-update ng sistema? Kaya justified na mag-rally na lang sila para magutom yung pamilya nila at ngayon ibabalik mo sa akin. Whew! Walang pagkain, walang pera. Yung mga ganong sitwasyon, naiisip nyo ba? Of course. 'Di ba? Kaya nga may mga programa yung gobyerno during the implementation of the PUV modernization. Ano 'yun? For example, kung hindi ka na nga makakapasok sa co-op, may TESDA. Mag-aaral ka na, meron ka pang daily allowance. So, yung makukuha mong allowance doon, pwede mo nang ipunta. Hindi man sa pangkain nyo araw-araw, pero into something that would produce your everyday needs. Grabe yung buhay nila. Kahirap. Kung kayo nasa sitwasyon, kung ikaw, ganyan ang sitwasyon mo ngayon,
Hindi ka magdadadada ng ganyan. Kung ako yung nasa kalagayan nila, alam mo pinaka-unang gagawin ko? Una, alamin muna kung ano yung mga resources ko. 'Di ba? Kasi base doon sa resources ko, yun yung kaya kong gawin. Oras, pera, skills, yan yung mga pwede mong gawing resources. And after mo malaman kung anong meron ka, next mo nang plaplanuhin kung paano mo maaabot yung goal mo based doon sa resources na meron ka. Gets mo na? Boy, what you are doing now is called inferiority complex. Kasi doon sa inferiority complex, ginagamit mo yung pagiging mahirap mo or yung pagiging mahirap ng sitwasyon mo para hindi ka na gumalaw. Ito ang paliwanag ng isang taong mayaman, may kaya, may sasakyan, graduate, may sariling bahay, kumakain 3 beses sa isang araw. Grabe yung description mo sa akin. Unang-una, kamot ulo na lang ako mayaman. Tangina, paano? Boy, baka pag nag-inuman kami ng mga tropa ko, singilin ako ng malaki. Sabihin nila, uy, sa balita namin mayaman ka, sabi nung isang sikat na vlogger ah. Biruin mo, para lang pumasok yung argumento mo, kailangan mo mag-imbento or mag-assume na yun yung estado ko sa buhay. So, yung argumento mo, kailangan ng kasinungalingan para pumasok. So, hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka na pwedeng matuto sa ganitong edad. Kasi lahat ng edad, kesyo grade school, college, or senior citizen, lahat ng edad mahirap matuto, mahirap mag-aral. So, dahil ba sa mahirap ang isang bagay, Marami kayong skill, may pinag-aralan kayo, tapos kayo. Ito pa sabi ni Pinoy Extreme. Kapag ikaw daw ay driver at nawalan ka daw ng trabaho dahil nga sa Mordinas, pwede ka pa maghanap ng ibang skill, which is nandyan naman yung TESDA, mag-aral ka, maghanap ka ng ibang skill. okay, yes, yun pa rin naman yung stand ko. Now what? Welder, mekaniko. Ito, tanong ko sa iyo, Pinoy Extreme. Wow! Tanong niya sa akin. Oh, sige. Itanong mo. Biblia ang sasagot. Joke. Kung ikaw ba may pamilya, may 3 kang anak, nangungupahan ka, magkano bigas isang kilo ngayon? 50, 55. Sinasahod mo sa jeep, 400, 500. Oops! Not true. Hindi lang 400 ang sinasahod ng jeep. 600. Tingin mo ba sa 3 anak mo na yon, tas nangungupahan ka, kaya mong bayaran yon? Mag-aaral ka pa sa TESDA? Sino mag-a-adjust? Yung nag-anak ng 3 or yung lahat sa paligid nito? Yan ang agrumento mo. Isipin mo, hindi lahat ng sinasabi mo magagawa ng lahat. I agree with that. But you know what's better? Pag nalaman nila kung ano yung kaya nilang gawin doon sa gusto nilang mangyari. And that's what you call learning. Meron, oo. Yung may mga consistent, may mga kapamilya na may mas mayayaman o may kaya sa buhay. Paano naman yung mga taong nag-iisa sa buhay at mayroong binubuhay at walang ibang aasahan? Hindi ba dapat sila yung nag-iisip niyan? Kasi first and foremost, sila yung mismong tao lang yung nakakaalam doon sa kaya nila. And again, katulad nga ng sinabi ko kanina, what if maisip nila kung ano yung dapat gawin given doon sa kung ano yung meron sila? Hindi ba mas maganda yung proseso na yun kesa yung iba yung gagawa ng paraan paano ka aangat sa kung ano yung meron ka? Kasi most likely magkakamali yun.
Kasi hindi niya naman alam kung ano yung meron ka. Again, ang nakakakilala lang sa sarili mo, ikaw mismo. Lalo na yung mga matatanda na nagmamaneho. Sasabihan mo pa na di sa edad o kung anumang edad, basta kayang mag-aral, makapag-aral ka, nasa utak daw yan. Of course, walang magandang bagay na hindi pinaghihirapan. Kaya isa sa madalas na sinasabi ko sa anak ko, anak, walang madaling bagay. Existence itself is actually pain. So kung iiwasan mo lahat ng bagay na mahirap, lahat ng bagay na masakit, hindi ka mag-i-improve kasi karamihan ng mga bagay na magpapaasenso sa'yo mahirap at saka painful. Pag kaya mong mag-aral, gusto mong mag-aral, makakapag-aral ka. Tanga ka. Tanga on what sense? 'Di ba? Pag magke-claim kasi kayo ng isang bagay, usually dapat sinasamahan nyo yan ng rason. Like, mali ka kasi, bobo ka kasi, tanga ka kasi. Usually dapat ganun. Kasi yung mga ganong reply, wala ka nang maisasagot doon. Kasi nag-claim lang sila. Hindi mo naman alam kung bakit. This is Pinoy Extreme. Have a good day. Ang sarap magbasa ng hate mail. Imagine, di ba? You are trying to feed your inferiority complex. And yung inferiority complex na yun, mag-grow siya to block kung ano yung katotohanan na nangyayari sa paligid mo. You are going to adopt the inferiority complex and magiging beneficial sa sayo. Kaya aakapin mo siya and gugustuhin mo na yung maging victim. Ending, victim mindset plus inferiority complex, perfect, deadly combination. This is Pinoy Extreme. Have a good day.